Hindi ko po alam na ikaw pala mauna. Hindi po ako umiyak nung namatay siya eh. Pero kapag nakulong ito yun. May moment sa buhay ko na naging ako sa nanay ko na alam mo yan, pagkakabataan ka kasi medyo papusok ka, di ba? Tapos may moment na nag-aaway kayo, nagtatalo kayo. Dumating ang time na lumayas ako sa kanya, nilayasan ko siya kasi hindi kami magkasundo. Ito yung mga edad ko 17, 18 years old. Pero hindi ko makakalimutan sa kanya, yung sa moment na parang wala na akong pag-asa, no? Na walay ako sa kanya ng 2 taon, 3 taon eh. Na hinahanap ko siya, pero hindi ako makabalik kasi laki na kasalanan ko eh. Yung tipo bang ano ka na, yung gusto mo nang mawala sa buhay, bigla siya sumulpot doon sa gate na yan. Sabi niya sa akin, anak, umuwi ka na. Namimiss ka ng mga kapatid mo. Mag-aaralin kita ulit, sabi niya sa akin. Ano, nung time na yun, di ako umasawa niya eh. Pero sa totoo lang, kinuha ko lahat yung gamit ko doon sa bahay na yun. Tapos sumama ka sa akin. Hindi niya alam, isaya-saya ko nga, time na yan. Kasi hindi ko akala ko binabayaran na niya ako eh. Pero alam hindi siya sumuko sa akin. Kasi ganun talaga yata ang isang ina eh, di ba? Lalo na pag nanay ako, gusto niya, stay itong aking buhay. Kaya, sabi ko sa inyo, ayaw ko magsalita dito. Ang hirap nung dinaras ko nung sulod ng 3 taon. Wala akong makausap, mga kapatid ko, hindi ko makausap, kahit mga kaibigan ko, wala akong makausap. Yung moment na yun, na talagang parang bibigay na isipin mo. Nagdasal ako nun, sabi ko, sana pakita ko pa yung nanay ko. Sinong kinaumagahan, nandun siya mismo sa gate ng bahay na yun. At sinusundo na niya ako. Tapos nagpaalam ako, sabi ko, sasama na ako, babalik na ako sa nanay ko. Sinama niya ako, bumalik ako, tapos yun. Pinag-aaral niya ako ulit, di ba? Kahit ano bang pagiging suwayin ko sa kanya, o masasakit na binatao ko yung salita dahil masyado akong napakapanti doon sa taong yun. Mas pinaliwalaan ko pa yung taong yung kesa sa nanay. Pero in the end, siya pa rin yung nandun. Siya pa rin yung sumalo sa'yo. Kasi wala na kaming tatay ng time na yun. Kaya siguro, nung nawala yung tatay namin, medyo nahirapan din siya palakihin kami. Kasi nga, una sa lahat, hindi naman din siya, wala naman siya trabaho maayos, wala rin siya, nagtitinda lang kami sa palengke. Ay, ako, sanay ako ng medyo maganda yung buhay namin, yung panahon ng tatay ko, kaya parang nahirapan ako. Kaya, nakatikim ako ng konting sige, umalis ako sa kanya. Pero sa totoo lang, kung hindi siguro niya ako sinundo doon sa moment na yun, alamang wala na ako dito. Kaya, hindi ko siya makakalimutan yung moment na yun. Sa ibang bagay, wala na. Yun lang talaga. Kaya nagpapasalamat ako sa aking nanay, sa aking mama. Yun na lang. Ganti ka na sa akin.